Habang rumaragasa ang tubig sa isang ilog sa Camarines Norte, makikita ang mga estudyante na tumatawid. Ilang sandali pa, makikitang nawalan ng balanse ang dalawang mag-aaral. Ay, Diyos ko! May tulog! Dali! At mabilis silang tinangay ng tubig. Sumunod namang inanod ng tubig ang isa pang bata. Ay! Yung tulog! Sa kalayuan, halos hindi na makita ang tatlong mag-aaral sa lakas ng agos. Makaligtas kaya ang tatlong bata sa rumaragasang ilog? At bakit nga ba walang tulay sa lugar? Ay, Diyos ko! May tulog! Dali! Ay! Dahil sa lakas ng ulan, umapaw ang ilog sa Mercedes, Camarines Norte. Nalubog sa tubig ang maliit na kalsada patawid sa kabilang panig. Kaya ang mga bata napilitang tawirin at suungin ang baha. Pero hindi nila inasahan ang mga susunod na mangyayari. Kuha ang cellphone video na ito sa isang barangay sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte noong January 8. Pinauwi na kasi yung mga mag-aaral dahil masama na raw ang panahon. Ang problema, kailangan nilang dumaan dito sa kalsada na lubog na sa tubig baha. In fact, yung kumukuha ng cellphone video, maririnig mo na nagpapanik dahil malakas na yung ragasan ng tubig. Tapos, ang dami ng mga estudyante na tumatawid dito sa lubog na kalsada. Hanggat maya-maya pa, ay may mga tinangay na mga estudyante. Ay, Diyos ko! May tulog! Dali! Ay! Yung tulog! Bilis! 2 araw matapos ang insidente, tinungo ng Reporter's Notebook ang barangay Pambuhan sa Mercedes, Camarines Norte. Umaabot po siya dyan, pa dito po. Kwento ni Jessie Beldiolena na isa sa mga nakapag-video sa pangyayari. Sa parte po. Agad daw siyang tumakbo papuntang ilog nang mabalitaang may naaksidente ng mga estudyante. Dito na niya nakita na ang tatlong estudyante, mga pamangkin niya pala. Ay, Diyos ko! May tulog! Dali! Ay! Parang ang sakit po sa kalooban na na makita mo po yung tatlong estudyante na inaanod ng baha. Lalo na po nung lumubog na po sila, yung isa po lumubog po yung ulo niya sa sobrang lakas po ng agos. Dito po, umapaw yung tubig po dito. Umaabot po siya dyan, pa dito po ang lalim ng tubig dito sa parting pong ito dito. Pagdating po sa parting ito, kasi po nasa gitna na siyang masyado, dito po yung malakas na po yung agos. Nadala na po sila hanggang doon na po. Na ano po ang nila dyan, dire-diretso. Doon na po sila nakuha sa parting yun. Medyo malayo na din po. Kung hindi po naiiwasan ng mga taga rito po sa amin na tumawid kasi wala man pong ibang dadaanan. Kilala na raw ang ilog na ito na mapanganib sa tuwing masama ang panahon. Kahit kaunting ulan, umaapaw raw ito at nagbabaha na sa kanilang kalsada. Lalo na po ma'am, kapag ang ulan po ay nasa may parte pong bundok, bigla na lang po siyang baha. Natunton ng Reporter's Notebook ang bahay ng mga batang inanod sa ilog. Nakabilad pa sa labas ang ilang gamit sa eskwelahan. Dito na namin napag-alaman na nakaligtas sa mga bata na sina Renina Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Si Inot po, si Pagbalyumi po, ning day pa po hararom na maray. Tas ito pong nasa tahaw na po kami, bigla pong nagkusog po si tubig po. Tapos po bigla pong nahalnas po si ate, tapos nadamay na din po ako. Kala mi po, may na po kaming pag-asa, makusugon po baga si sulog ka ito. Takot na po, abo ko na pong magbaba duman sa feeling ko po, garo permi na lang po akong dun. Ay, Diyos ko! May tulog! Dali!
Makalipas ang ilang minuto na pag-anod kina Daniela ng rumaragasang ilog, nasagip sila ng ilang residenteng naghahanap buhay sa may ilog. Ayon sa isang nag-rescue, hindi na raw siya nagdalawang isip na lumusong at sagipin ang mga bata. Nakita ko na natumba na, tapos yun, tinakbo ko. Tapos pagkatakbo ko po, nadulas din ako, kaya tumalo na lang po ako para mahabol ko din po sila. No choice na rin po kami. Kasi buhay ng tao din po yung nakasalalay doon eh. Namumutla na yung isa eh. Parang hinang-hina na siya eh. Ang ina ni na Daniela at Danilyn, hindi raw maipaliwanag ang kaba nang mabalitaang naaksidente ang kanyang mga anak. Sobrang takot na po at saka dalawa po sila. So nung nakita nyo na sila tapos nakaligtas pala, Hindi ko ma-explain, ma'am, kung paano. Basta po, nagpasalamat na lang po ako sa mahal na Panginoon po at nakaligtas po yung dalawa. pero sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, lumalabas na may tulay pala dati sa Barangay Pambuhan. Yun nga lang, naputol ito. Nang matangay yung mga estudyante ng rumaragasang tubig, pumihit yung kamera at doon mo makikita, matatanaw na meron naman palang tulay. Ang problema doon sa tulay, putol naman. Taong 2019 daw nang masira ang tulay ng Pambuhan dahil sa malakas na ulan. Simula noon, hindi na raw sila nagkaroon ng ligtas na tawiran tuwing umaapaw ang ilog. Ito po yung pinagawa nung dati na tulay. Daanan lang po yan ng tao hanggang doon po yan. Kaya lang po, nang sobrang lakas po nung parang 2019 po, nang ianod po ang kabila po ng tulay na ito. Sabi po ng aming punong barangay dito po sa amin, ng mga kagawad po, may budget na daw po ito, gagawin na daw po ito. Di ko lang po alam kung kailan po. Nasa 8 barangay daw ang tumatawid sa dating tulay. Araw-araw itong dinaraanan ng mga pumapasok sa trabaho, paaralan, at maging ng mga nagdadala ng iba't ibang produkto. Napakahalaga po ng magkaroon po kami talaga ng tulay. Kasi po, yung pong mga may paninda po ng mga saging, mga dadalhin po sa palengke. Kung wala po ang tulay, hindi po kami makakatawid, lalo na po kapag baha. Mas madali po ang transportasyon kung may emergency po o may mga dadalhin po sa bayan na mga pambenta po. Mga trabaho po, hindi rin po makatawid kasi po kapag baha po. Meron namang spillway sa tabi ng tulay, pero ang problema, lumulubog din ito sa tuwing umaapaw ang ilog. Pero dahil walang ibang pwedeng daanan, napipilitan pa rin silang gamitin ito kahit mapanganib. Tulad ng nangyari kina Rena Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Daing ng magulang ni na Daniela na si Linda, nakakadismaya na kailangang suungin ng kanyang mga anak at iba pang mga mag-aaral ang delikadong daan sa tuwing malakas ang ulan para lang makapasok sa paaralan. Masama po ba loob ninyo na ganun yung kondisyon ng nilalakaran ng mga estudyante ninyo? Opo, ma'am, kasi matagal na talaga yung problemang tulay na yan. Tapos nasampulan na nga po yung dalawa kong anak. Kaya sabi ko, bakit ganun na nangyayari dito sa amin. Lagi na lang pangako, nakakailang eleksyon na po, laging pangakong ganyan. Iintay pa po atang may mangyari ulit. Ito pa rin naman sana, ma'am, para hindi na maulit na, maaksidente, mangyari ulit po itong aksidenteng to. Wala na pong magsunod, sana. Sa tabi ng putol na tulay, kapansin-pansin na may nakapaskil na tarpaulin kung saan nakasaad ang mga detalye ng isang bridge project. Ganito yung nakapaskil dun sa tabi nung sira na tulay. Project description ito kung saan ang nakalagay ay ang implementing agency ay DPWH Camarines Norte at ang cost ay 35 million pesos. Ang sinasabi nung barangay captain, ang pangako raw sa kanila by end of February ay tapos na yung tulay pero hanggang sa ngayon ay wala pa ni isang nasisimulan. Ayon sa punong barangay, ilang beses na raw niyang inilapit sa municipal at provincial government ang kanilang hinaing. Marami na kaming ginawang resolution dyan na mabigyan kami nga ng tulay. Yung tulay saka yung flood control. Kung kailan ng budget ng barangay yan, matagal ko nang pinagawa yan. Hindi naman kami tumitigil para humingi ng tulong. Kasi ma'am, yung pangako sa akin, marami nagpangako ma'am sa akin eh. Kaya nabubuhay lang ma'am ako ng loob
Kasi bumalik sa akin nung nakalipas na linggo, ang sabi nila sa akin, by February Cap, mayroong tulay na yan. Nitong December 2023, inilagay na raw ang project details para sa Pambuhan Bridge. Umaasa raw siya na tuluyan ng magawa ang kanilang tulay. Ayon sa alkalde ng Mercedes, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Public Works and Highways sa kanilang pamahalaan. Dati kasi yan is provincial road. Ginawa na po siyang secondary national road. Under na rin siya ng DPWH. Na-bidding na yan, may pondo na. By ngayon pong January implementation, magmo-mobilize na po yung contractor. Nabigyan na rin daw ng tulong ang mga mag-aaral na inanod sa ilog. Binigyan na rin natin ng financial assistance. Karapatan ng bawat mamamayan ang magkaroon ng ligtas na mga kalsada at tulay. Kaya sana naman, huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang buhay ng mga residente, lalo na ng mga bata, bago pa tugunan ang problemang ito. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.